Good morning. So ngayon hindi masyadong marami ang kuha dun sa kabila. So nandun pa sa labas yung anak ko. Nag-harvest, sana may maraming makukuha doon. Puntahan ko. Ayan siya. Sana maraming kuha. So this area, malaki na yung mga eggplant namin. So hindi ko binuhusan ng tubig. Akala ko magulan ngayon kasi sa typhoon. Malaki. Nakakuha siya ng malaki na matanda na. So sayang. So doon sa kabila. So makita natin mamaya after kung ilan ang makuha niya in this area. So for this morning, ang share ko naman sa inyo is about itong aking mga Picos nana nga bonsai materials, kung gaano kadami itong mga materials ko. So ito yung mother plant nila. Tapos may Picos nana naman dyan. So isa-isahin natin hanapin kung saan ito nakalagay. Ngita pa ta. So dito naman may Picos nana na maliit. Yan, nakapatong sa bato. Punta tayo naman sa kabila. Dito naman Picos nana nakapatong pa sa plastic bag. Yan ang kalukot mga dahon. Ito naman may Picos nana naman nakatago. Yan. Babalin din ito. Nadagdagan yung nakuha niya. So malapit na mag-isang palanggana. So puntahan ko kung saan siya nag-harvest ng mga area. Waasa to dapit. So dito siya nag-harvest. Tapos yung anak ko is 5'1", 5 feet and 1 inches tall. Tapos yung talong is na nasa 6 feet yung tangkad. So ito yung mga eggplant ko. So hopefully dito maraming makukuha. So habang nandito tayo, nakikita naman akong Picos nana dito ng banda. So yan, Picos nana na naman. Tapos naka-plastic. Itong dami dito sa paringubahan. Hanapin natin. So, dito ang banda yung mga ano ko, seedlings ng mga Picos nana. May halo itong microcarpa. So hanggang doon mga seedlings yan ng Picos nana. Dito sa taas mga malaki na ng kaunting Picos nana. So dito naman may Picos nana. Yan. Ano naman banda, iba na naman Picos nana. So kahit saang lugar dito sa bahay is may maraming mga Picos nana tanim. Dito pa sa yan. So yan, Picos nana na naman. So kaya sinishare ko sa inyo, ito sa Picos nana is a beginner, maganda sa beginners katulad ko na mga mahilig sa bonsai, tapos beginners ka pa. Ito magandang gawing bonsai. So itong Picos nana ko na malaki ng dahon, tapos dako-dako sa kamay ang punuan, wala siya. So pa cascade ito. So ang gawin ko dyan is imamarkot ko. Yan. So busy kasi kaya hindi ko nagawa. So punta tayo sa likod na. Ito naman nga banda is may Picos nana, nakapatya, maliit na bonsai, ganyan. Pero nakatago kasi wala na malagyan eh. Ito naman, iba na namang lugar. So yan, nakaikis-ikis na, nilubo na ng wire, kailangan nang iayos yan. Yan, naka-abandon. Kasama yung yung wild lemon. So maraming mga bonsai materials dito. So ito yung pinakalas na Picos nana ko na. Oo, ito nakapatong sa bato. At saka itong Picos nana na ito, malit na ang dahon, isa nakahawid siya sa drip pod. So itsura niya, yan. Tapos na mag-harvest yung anak ko, tapos sa kaunti lang nakuha niya, mga isang palanggana lang. So habang naghuhugas siya, magawa na ako ng bonsai at i-share ko sa inyo paano ko ginagawa itong aking mga bonsai material dito. So ngayon, ang i-share ko sa inyo is Picos nana. So panoorin nyo to. May mga damo ditong nabuhay tapos namatay na naman kasi walang tubig, walang bukbuk ba. Then
nakita ko. So yan, ito ang napili kong i-share sa inyo ngayon. So itong Pecos nana is pagpabayaan ninyo siya, lumaki yung sanga tapos lumaki yung mga dahon. And gawin ko dito para ma-maintain ko itong yung ano niya format is supposed to be is cascade ito. So need ko i-drop ito or steady na lang dyan. So ang i-share ko sa inyo is this portion, ito sanga, hopefully hindi ako masayop. Pabayaan ko ito para lumaki ito tapos dumapo siya hanggang dito. Pag makadating na siya dito, there's makuha ko na yung i-bend ko ito ditong banda. Bend ko ng kaunti. So mukha na siya ang triangular shape. Yan. May sanga na naman dito sa kabila. Ito siguro yan. Para dito yung opening niya, dito yung front. Iikot ko siya dito sa gilid para makita nitong kakis-ikis. So yun. So ang gawin ko nito is tanggalan ko ng dahon. Then yung mga sanga dito na need na i-iwan. So kailangan i-iwan. So ito siya matapos ito, like example mga 7 years from now pa. So mukha na siyang bonsai o mukha na siyang kahoy na maliit. Pero para sa akin kulang pa kasi yung diameter niya sa punuan niya is na pa lang sa 1.5 inches. So maliit pa. Siguro mga 3 inches, 4 inches pwede na. So ito. So ang Pecos nana is ano siya, itong materials na ito is pang beginners kasi lisod mamatay kahit walay buhi ragyapon. Ang naka-problema lang itong Pecos nana sa akin lang is sinay kay siyang mutobo. So tapos is maganda siya kasi makapal yung dahon. So sa pag-shape mo, kailangan itong magawa ka ng Pecos nana bonsai material is malaki, hindi masyadong maliit kasi hindi mo mapalit itong dahon. Except yung Pecos nana na China, may China akong Pecos nana, sobrang mahal. 500 yung seedlings, tapos ang nandoon is maliit pa hanggang ngayon hindi tumutubo. So ngayon mag-start na ako magtangtang og dahon. So ito, natapos ko na tanggal yung mga dahon. So makita mo niyo dito itong nagdala niya para gawin kong cascade. So ibebend pa ko pa ito pag ganyan palabas. Then make some iwawire ko ito. Then itong portion, kaya ito hindi ko tinanggalan ng dahon. The reason ko is para mas siya ang sumisip-sip sa mga nutrients dito, tapos magkusog siya kasi walang dahon yung iba. So dito tanan yung nutrients, so madali siya magpinitit para habulin niya dito kasi hanggang dito siguro hindi kulang pa ang distansya. Then itong isang trunk na tawag nito sanga, kaya hindi ko pinutol or kinuha ng dahon kasi para maging magawas pa siya gamay dito sa banda yan, maabot siya, sumubukad siya gamay. So matanda na ito na bonsai materials, pero hindi ko lang masasabi kung ilang years na ito. Then maligo sa ako if nasa Maribel alayon ako. Sige. Then ang gawin ko dito, hindi ko na ipakita sa video kasi masyadong mahaba na. So ito kasi ang maganyan dito, then makakita itong banda dito. So dito yung front. So, nakamali ng konti. So mali pala ako. So dito pala yung front. So need to itong banda isi-swing ko dito. So ang gawin ko dito kasi dito ang front, putulin ko itong sanga. So yan, may opening na siya dyan. So dito yung front kasi pag ganyan dito sa kabila. So nagka-error tayo ng kaunti. So pwede din dito sa kabila yung gawing front, pero mas maganda kasi nandiyon na yung sanga dyan. So dito na lang ang gawin kong front, this one here. Pag ganyan siya. So ito, idiretso ko pa ito dito. So i-wire ko ito to off, hindi na ko na mabidyohan kasi mahaba na yung video ko. So
for this morning, ito lang masishare ko sa inyo na for beginners bonsai. Kaya nga ito is so lang sa biscuit niya kung gigawang masitira kasi wala tang pangbiling masitira. Tapos at least maano na siya, naka-curve. So ito ang maganda na height niya for the proportion para sa Ficus nana, kasi pag paliitan mo pang Ficus nana like yung ibang pinakita ko sa inyo kanina is hindi siya maging proportion because yung dahon niya, ang pinakamaliit niyang dahon niya is hanggang ganito na lang kalaki, na minsan umabot pa siya ng ganito, pero bihira lang makarating siya ng ganito, mostly ganito kalaki. So maganda sana kung lahat is ganito yung pinakamalit na hinahawakan ko, pero mostly ganito kalaki. Then this one is malaki siya, normal niya. Then may mas malaki pa nito. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. This is Ficus nana, maganda para sa beginners, and sinishare ko sa mga Ficus nana ko gaano karami yung mga Ficus nana ko na bonsai material. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye bye.